Ito ang Yamaha MIUI 125. Isa sa mga matagumpay na scooter na nilabas ni Yamaha dito sa ating bansa. Itong Yamaha MIUI 125. Over the years, hindi nagbago ang itsura ng Yamaha MIUI 125. Simula nung unang lumabas ito sa merkado hanggang sa ngayon ay walang changes sa kanyang disenyo, sa kanyang appearance, sa kanyang looks. Pero pagdating sa color combination, dito maraming changes. Maraming pagbabago sa color combination ng Yamaha MIUI 125. Halos every year may mga iba't ibang kulay na nilabas si Yamaha dito or mga dinagdag na kulay. At itong taon na to, ito yung orange and white color combination which is para sa akin ay approve. Maganda to ang kanyang color combination kaisla. At pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung ini-expect natin dito sa Yamaha MIUI 125 2023 variant. Yung overall performance nito, kumusta kaya? May mga changes ba na may encounter natin dito based on our experience and dito sa mga appearance ng Yamaha MIUI 125. Pero bago ang lahat, ipasok mo natin yung intro para mukhang pro. Ito yung ini-expect ko dito sa Yamaha MIUI 125 guys lah. Yung headlight niya ay isa na ginawang LED pero hindi ginawa ni Yamaha eh. Naka-bulb type pa rin yung kanyang headlight tapos yung signal light niya is naka-bulb type din. So para rin sa lighting system walang off-grid si Yamaha dito. Even halogen bulb man lang sana yung ginawa dito eh wala. Bulb type pa rin talaga. When it comes naman sa decals and graphics ng Yamaha 125 ay talagang may binago or iba si Yamaha dito. Iba na yung graphics nito, yung decals mas maganda, yung graphics mas maganda, tapos yung color combination, yung paint job niya is solido. So ito yung nagustuhan ko dito sa Yamaha MIUI 125. Sa design naman, the same pa rin sa previous na MIUI 125. So pwede naman sa akin, wala namang kasi pugi na tong MIUI 125 eh. Sa kanyang mga switch function, the same lang. Sa kanyang dashboard ay the same pa rin. Ito ay naka-analog na dashboard pa rin ng Yamaha MIUI 125. So dito makikita mo yung mga information. Mayroong check engine, signal light indicator, headlight indicator, RPM, speedometer, and then wala pala tong RPM guys lah. Speedometer and then yung fuel indicator niya. And then sa kanyang key system naman, ito ay naka-disusi at meron siyang anti-thief lock naman. So may dalawang side pocket, lagay ng cellphone and then coins. Sa kanyang upuan naman, so malapad yung upuan ni Yamaha MIUI 125, same pa rin sa previous na Yamaha MIUI 125. In fairness, lambot naman yung upuan nila. Nagustuhan ko yung upuan ng Yamaha MIUI 125. May compare natin sa mga ibang motor. So I like this tail light niya. Ito talaga nagustuhan ko dito. Yung shape ng tail light niya maganda yung pagka-disenyo ng Yamaha dito sa tail light ng Yamaha MIUI 125. One of the tail light na nagustuhan ko dito sa mga motor na ito. And then yung kanyang tambotso, the same pa rin. Yung kanyang engine, dito the same pa rin yung kanyang engine, walang binago si Yamaha dito. Kapal nito ng 125cc, single overhead cam, 2 valve air cooled. Single cylinder 125cc engine displacement. Ang kanyang bore is 52.4 mm at ang stroke naman ng Yamaha MIUI 125 is 57.9 mm. Compression ratio is 9.5:1 na kayang mag-generate ng maximum power na 7 kW sa loob ng 8,000 revolution per minute. Ang kanyang maximum peak torque naman is 9.6 Nm sa loob ng 5,500 revolution per minute. Pagdating naman sa kanyang starting system, ito ay kick and electric starter. So meron pa siyang kickstart, hindi kaya sa ibang mga motor na wala na yung kickstart. Ang kanyang fuel tank capacity is 4.2 liters. Tapos ang kanyang fuel consumption, based on my experience nung binanihan ko itong Yamaha MIUI 125, ay kumukonsumo ako ng 52 km per liter. Yung takbo ko doon is nasa 50 to 80. Yung takbo ko, 80 yung sagad na takbo ko dito sa Yamaha MIUI 125. Para sa akin naman, pagdating sa kanyang handling, maganda yung handling ng Yamaha MIUI 125, magaan.
At magaan talaga siya dalhin itong Yamaha MIUI 125 kung i-compare natin sa ibang mga motor. And then sa engine performance naman, ay talaga namang maganda. Subok na itong engine ng Yamaha MIUI 125. Aggressive yung engine, hindi matamlay. Bawat biga mo ng silinyador ay talagang meron siyang power na ibibigay. Itong Yamaha MIUI 125. Isa lang sa hindi ko nagustuhan ko sa motor na ito, masyadong mainit yung kanyang engine. And the result nito ay nag-absorb siya ng acidity or yung kanyang oil. Kinakain niya yung oil or na-evaporate yung oil dahil sa madaling talagang uminit yung kanyang engine ng Yamaha MIUI 125. Pag long ride mo to, talagang baka pag hindi ka huminto ay mag-overheating itong kanyang makina. So ito lang yung hindi ko nagustuhan dito sa Yamaha MIUI 125. Kaya nga ang advice ko kapag kukuha ka ng motor na ito, dapat every month change oil. Kaya kasi kapag hindi mo yan ginawa, palagi mong binabiyahe, sinasagad mo palagi yung motor, may tendency na maubos yung oil doon sa loob ng makina. Mawalan ng langis itong Yamaha MIUI 125. Hindi sir, mas baga problema pa. Kasi kinakain niya yung langis or nag-evaporate yung langis sa sobrang init ng engine. Madaling talagang uminit ay yung engine ng Yamaha MIUI 125. It's because sa kanyang power nga naman, malakas yung kanyang power sa 125cc displacement na motor. So, yun yung hindi ko nagustuhan sa motor na ito. And the rest, maganda na. Yung performance naman sa makina, talagang maganda. Sa ganoon talaga, padaling uminit. Pero maka-counter naman yan. Every month change oil ka lang, ay tatagal itong buhay ng iyong MIUI 125. So, kayo kaisla, anong masasabi nyo dito sa motor na ito? Itong MIUI 125, masasabi natin yung the legendary scooter na ito di Yamaha kasi isa to sa mga motor na matagumpay na nilabas ni Yamaha dito sa merkado, dito sa ating bansa. Simula nang nilabas ito hanggang sa ngayon, namamayagpag pa rin itong motor na ito kaisla. Pati naman sa kanyang presyo, yung price ng Yamaha MIUI 125 sa ngayon ay nagkakalaga na siya ng 82,500 kapag pibili ka sa motor trade. Down payment niya is 4,000, ang monthly niya is 3,600. So mura pa din itong Yamaha MIUI 125 kung i-compare natin sa ibang 125cc na motor. So kayo mga kaisla, kung may masasabi kayo or may dagdag kayo sa aking sinabi, just comment down below at pag-uusapan natin sa comment section. And that's all for today's vlog. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to subscribe. Click the bell button para maging updated ka sa mga future content natin dito sa ating YouTube channel. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang no na magamping kanunay o higugmaang Ginoo labaw sa tanan. Ride safe always. Peace. Bye-bye.